Huminto ito sa tapat ng elevator at pinindot nito ang paakyat na button. Pumasok naman agad sila pagkabukas nito. Pinindot nito ang number 9. Tahimik lang sila habang umaakyat ang elevator at nakayuko lamang siya. Ayaw kasi niyang salubungin ang titig ni Rafael. Magkaharap ba naman sila? Sino ba naman ang hindi makakaramdam ng awkwardness sa posisyon nilang dalawa? Maya-maya ay huminto na ang elevator at narinig niya ang pag-click ng pintuan. Nauna na siyang lumabas pagkabukas nito. Pinagana naman niya ang paglalakad upang paunahin si Rafael. Hindi kasi niya alam kung saan sila pupunta. Nauna naman ito at sumunod lang siya. Huminto sila sa isang pintuan na may numerong 127. May binuksan itong maliit na parang box tapos may pinindot na mga number. Parang code siguro iyon dahil pagkatapos sa enter ay binuksan nito ang pintuan. Pumasok ito at binuksan ng malaki ang pintuan upang makapasok siya. This will be your place until you give birth. Wika nito at binuksan ng kaunti ang nakatabing na kortina upang makita ang labas. So ito ang condominium sa isip niya. Maganda. Pinagala niya ang kanyang paningin. May queen size bed, may katamtamang laki ng living room, may magandang kusina, may wardrobe, 52 inches na TV, may refrigerator. Kompleto yata sa gamit ang kwartong ito. Like it? Tanong ni Rafael sa kanya na ikinalingon niya. Ngayon ay nakaupo na ito sa upuan. Yeah, I like it. Sobrang ganda. Walang kaplastik ang sagot ni Margaret. Lumakad naman siya palapit sa may salaming dingding kung saan ay malaya niyang makita ang paligid sa labas. But there's a possibility that you don't qualify the job if the test says you are not fit to do the job. Well, I trust my doctors. They know better. Seryosong saad nito na nakatingin sa kanya. Medyo nanlumo naman siya sa narinig. Kung alam lang niya na ganito ang mangyayari sa kanya, sana noon pa nagpabuntis na siya. Hay, sayang talagang 5 milyon. Bumuntong hininga na lang ang dalaga. Makakatulong siguro sa gagawang test bukas kung may makakakuha muna sa akin bago pumunta doon. Kailangan ko nang umalis. Hindi na nakapag-isip ng matino si Margaret. Handa na talaga siya. Lalampasan sana niya si Rafael, ngunit maagap nitong nahawakan ng kamay niya. Pumiksi siya, ngunit mahigpit ang pagkakahawak nito. Napatitig siya rito na nangunot ang noo. Ano nga ba ang problema ng isang to? Don't you ever dare do what's on your mind. Matigas na sabi nito na tumayo na at pinantayan ang tayo niya. Aniwala ka sa akin. Makakatulong yun. Halos magkandautal na sabi niya. Para kasing nakakatakot ang titig nito sa kanya. Kung handa ka na talaga, hindi mo na kailangan bumalik dun sa ibang lalaki pa. Anong ibig mong sabihin? Bigla siyang kinabahan. Well, mas maganda pa rin kung ang surrogate mother ng anak ko ay wala pang ibang lalaking nakakuha. Kung yun naman ang habol mo, then you can have me. Let's do it. Prangkang suhestyon ni Rafael. Parang hindi naman siya makapaniwala sa narinig. Oo nga naman at pwede din naman ito. Hindi pa rin siya makapaniwala na isasuggest ito iyon. Bigla tuloy siyang kinabahan. Umayos ito ng tayo at dahan-dahang inilapit ang muka sa kanya habang ang isang kamay ay bahagyang humuplos sa pisngi niya. Napaatras naman ng dalaga. Para kasi siyang nakuryente nang dumapo ang palad nito sa balat niya. Wait, Mr. Montemayor, nakakabigla ka naman. Masyadong mabilis. Parang gustong manginig ang labi niya habang nagsasalita. Nakaka-stress naman to. Hindi pa pala siya handa sa mga ganitong usapan. Usapan nga lang ba? Mukhang handa ng isabuhay ni Rafael yun. Well, madali lang naman ako kausap kung ayaw mo. Pero once na malaman ko nakipagkita ka sa ibang lalaki during this process, huwag mo nang asahan na matutuloy pa ang trabaho mo, Miss Cruz. Maliwanag? Seryosong banta ni Rafael sa kanya. Napalunok naman siya habang nakatitig sa labi na sobrang lapit sa kanya. Bigla yata siyang nakaramdam ng panghihinayang na hindi mo tutuloy ang offer nito at ito na lang ipapalit niya sa lalaking kukuha sa kanya. Teka, sino ba kasi ang nagsasabing ayaw niya? Eto na lang kaya. At least, sobrang gwapo pa ng lalaking makakauna sa kanya. Tapos ito pa ang magbibigay sa kanya ng trabaho kaya hindi naman siguro masama kung isecure na niya ang slot para makuha ang trabaho, di ba?
Biglang lumakas ang kaba niya sa naisip. Parang bigla yata siyang lalagnatin sa naisip. Akmang lalayo na ang binata sa kanya at tatalikod na nang biglang hinila niya ang lalaki paharap at siniil niya ito ng halik. Promise, kusang ginawa iyon ng kamay niya. Nakakahiya ngunit sa una lang iyon dahil kusang gumaganti ng halik ang mga labi ni Rafael sa mga halik niyang hindi niya alam kung tama ba. Hindi naman kasi siya eksperto sa ganoong bagay. Magaling humalik si Rafael. Halatang eksperto ito sa larangang iyon. Bawat halik nito ay parang nagpapaliw sa nararamdaman niya. Nakapikit na ang dalaga at ninanamnam ang bawat halik nito. Ang isang kamay nito ay humahaplos na sa batok niya na lalong nagpapabuhay sa init ng katawan niya. Ang isang kamay naman nito ay naglalakbay papunta sa isang katawan niya. Ganito pala yun, bago lahat ang nararamdaman niya at nagustuhan niya lahat ng iyon. Kaya ang hirap ikontrol. Hindi na niya namalaya na mabilis na pala nitong naalis ang damit niya sa taas. Ngayon tumigil ito at inutusan siyang alisin ang lahat ng damit niya. Mabilis naman siyang sumunod at inalis ang damit habang si Rafael ay mabilis ring nag-alis ng kanyang damit. Bakit nakakadalang tingnan ng lalaking ito? Aniya sa isip niya. Ganito pala talaga kapag nasa ganito ka ng sitwasyon. Ang utak ay puro kalokohan, pero pakiramdam niya ngayon na ang swerte niya. Muli ay hinalikan siya ni Rafael habang dahan-dahan siya nitong inihiga sa kama. Hindi na siya makapag-isip pa ng matino. Nadadarang na siya sa apoy na silang dalawa lamang ang nakakapagbigay. Napadilat siya bigla nang huminto si Rafael. Tiningnan niya ito. Are you sure? Are you going to do this? You still have time to stop this? Tanong nito habang nakatitig sa mga mata niya. Yes. Iyon lang ang silitang namutawi sa labi ni Margaret bago nagpatuloy ang binata hanggang sa marating nila ang kasukdulan. Wala ni isang nagsasalita sa kanila. Nakatingin lang sila pareho sa kisame. Napapitlag na lang siya nang iniyapos ni Rafael ang isang kamay nito sa kanya. Nang tingnan niya ito ay nakapikit ang mga mata nito. Parang nanigas naman ang kanyang katawan. Bigla siyang nakaramdam ng awkwardness. Nakakatawa dahil ngayon lang niya iyon naramdaman, samantalang kanina ay walang pakundangan niyang idinikit ang katawan rito. Naramdaman naman niyang nakatulog ang lalaki habang nakayakap sa kanya. Pinabayaan lang niya ang binata. At least malaya siyang titigan ang mukha ng lalaking na pagbigyan niya ng iniingatan niya. Ngayon parang hindi na niya alam kung anong mukha pa ang ihaharap sa binata. Sobrang nakakahiya ang ginawa niya. Pinatunayan niya rito na desperado na siyang makuha ang 5 milyon. Well, totoo naman yun, pero nakakahiya pa rin. Bahala ito sa buhay nito kung ano man ang isipin niya. Ang importante ay makuha ko ang trabaho, sa isip ni Margaret. Medyo nangangalay na ang balikat ni Margaret sa ayos nila ni Rafael kaya maingat at dahan-dahan niyang inalis ang kamay nitong nakayapos sa kanya. Ngunit nagising ito ng tuluyan na niyang naalis ang kamay nito. Dahan-dahan na sana siyang babangon sa pagkakahiga nang ibinalik ni Rafael ang kamay nito payapos sa kanya. Kainis, bakit ang sarap sa pakiramdam ng may kayapos? No, tamang makaramdam ako ng ganito. Kailangan kong pumunta sa banyo, sabi niya sabay alis ng kamay nito. Hindi naman ito nagsalita at pinabayaan na lang siyang tumayo at pumunta sa banyo. Alam niya sinusundan siya ng tingin nito. Pumasok siya sa banyo at nag-shower. Kailangan niyang palamigin ang kanyang katawan dahil nagiinit pa rin ang dala ng pagkakadikit ng katawan nila ng lalaki. Mabilis naman siyang naligo. Kumpleto ang banyo ng mga gamit panligo. Mayroon na ring nakatuping tuwalya. Kinuha niya ang kulay asul na tuwalya at pinunasan ng katawan. Pagkatapos mapatuyo ay ibinalabal niya iyon sa katawan niya saka siya lumabas ng banyo. Nalabasan niya si Rafael na maayos ng nakahiga sa kama. Nakatakip ng kumot ang kalahati nitong katawan. Hindi niya pinatagal ang pagtingin doon dahil baka akalain nitong may iba siyang iniisip sa katawan nito. Girl, masyadong obvious. Pinagbigyan ka lang niya kanina. Ani niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang damit sa ibabaw ng upuan at pinulot ang ibang kasuotan. Habang isinusuot niya yon, ay bumangon naman si Rafael at pumasok sa banyo. Narinig na lang niya ang lagaslas ng tubig sa loob. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito o paano niya ito haharapin.
Pagkatapos magbihis ay lumapit si Margaret sa salaming dingding at tinanaw ang paligid sa labas. Hindi naman nagtagal ay lumabas na rin si Rafael mula sa banyo. Hindi niya ito nilingon. Nagkukunwari siyang busy at nag-i-enjoy sa panonood ng tanawin sa labas. Natigilan pa siya nang bigla na itong nalingunan na tumabi sa kanya at tumingin din sa paligid. Well, that's a nice experience. Siguro naman, qualified na ako sa trabahong inalok mo? Plastik ng ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Hindi naman ito tumingin sa kanya. Parang wala itong narinig. Wait here, may kukunin lang ako. Anito sabay talikod. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Nagpaikot-ikot siya sa loob ng kondo. Hindi siya mapakali. Saan kaya pupunta ang lalaking iyon? Nang maramdaman ang pagpihit ng seradura, ay dali-dali niyang kinuha ang magazine sa may shelf at nagkukunwaring binabasa iyon. Kunyari, tinapunan niya ito ng sandaling tingin. Here's your advance payment. 3 million pesos in check. Abot nito sa kanya ng tseke. Nasaktan naman siya bigla. Ewan pero iyon ang nararamdaman niya ngayon. Iba pala ang pakiramdam nang bibigyan ka ng pera pagkatapos kang makuha. Pero mas mainam pa siguro kung ibinigay mo na nito ang pera bago may nangyari sa kanila kaysa pagkatapos na. Ngunit sino ba naman siya para magdrama? Isa lang naman siyang mahirap na nangangailangan ng pera. Pakapalan na ito ng muka kaya tinanggap niya agad ang tseke. Thank you. Now I'm a millionaire. Birong wika niya sabay tawa. Hindi pa rin siya makapaniwala na makakahawak ng ganun kalaking pera. Ano man ang tingin ng lalaki sa kanya ay wala na siyang pakialam. Trabaho lang ito sa kanya. Tahimik lang na nakatingin si Rafael sa kanya. Well, congratulations. You are now a millionaire. Pilit nang umiti ito sa kanya na hindi umabot sa mata. So starting tomorrow, kailangan mo nang lumipat dito. Teka, bukas agad? Tanong niya rito. Ang bilis naman kasi. Yes, maiksing sagot nito. Hindi ba pwede sa sunod na bukas na lang? Kailangan ko pang magpaalam kay mama. Kailangan ko pang mag-isip ng idadahilan sa pag-alis ko. Baka magulat yan kung aalis agad ako bukas. Mahabang paliwanag niya rito. Okay, as you wish. Anyway, pwede ka na magstay dito ngayon. Kung gusto mo nang umuwi, tawagan mo lang ako sa kabilang room. 2 kondo mo? Sinadya kong kunin ang 2 magkatabing room para masubaybayan kung pagbubuntis mo. Para kung kailangan mo ng tulong ay nandito lang ako sa kabila. Paliwanag nito. Ang sarap sana sa pandinig yung linya na kung kailangan ng tulong ay nandito lang ako. Kaso trabaho pala ang pinag-uusapan nila at ang kalagayan ng bata sa loob ng tiyan niya kapag buntis na siya. Okay, no drama. Bakit ba lagi siya nag-iisip ng kadramahan? Ay nako, tumigil ka nga Margaret. Saway ng isip niya. Thank you Mr. Montemayor. Thankful naman talaga siya dahil dito magiging maganda na ang buhay ng pamilya niya. Back to business now ha. Welcome Miss Cruz. That was a wonderful application process. Nakangiting wika nito. Ngiting parang may ibang kahulugan na at alam niya kung ano yun. Pilit na ngiti lang din ang isinukli niya rito. Sa tingin ko, kailangan ko nang umuwi para makapagpaalam na ako kay mama at maayos ko nang dapat kong ayusin. At itong cheque na to, kailangan ko pa itong papalitan sa bangko kaya medyo busy ako ngayon at bukas. Walang prenong saad niya. We have doctor's appointment tomorrow. Where can I pick you up? Kita na lang tayo sa may plaza malapit sa amin. Mga 9 o'clock. Okay, great. Let's go. Ani niya rito sabay kuha sa shoulder bag niya sa mesa. Tumango naman ito at sumunod sa kanya palabas. Wala na silang kibuan hanggang marating nila ang sasakyan ni Rafael sa car park. Diretso niyang binuksan ang pintuan sa harap at sumakay na. Pinaandar naman agad ni Rafael ang sasakyan at pinatakbo na ito. Maganda ka na lang ng mga kailangan mo. Di mo kailangan ng maraming damit dahil I'll buy a maternity dresses for you. Basag nito sa katahimikan. You have everything you need. Pagpapatuloy nito. Tumango-tango lamang ang dalaga. Hay, ang sarap siguro mabuntis kung ganito ka-supportive at kayaman ang asawa niya. Wala na siyang poproblemahin pa. Kaso pang Cinderella story lang yon at sa pelikulang yon makikita. In reality, ang mayayaman ay naghahanap din ng mayaman na kapareha o yung babaeng may achievement sa buhay at nakaka-proud iharap sa madla at hindi siya yun. Kung may achievement man siyang matatawag, ay kung mapagtapos niya ng pag-aaral ang kapatid niyang si Miguel.
magkaroon ng sariling negosyo, at syempre kapag nakuha na niya ang 5 milyong piso. By that time, siguro makakahanap na siya ng milyonaryo ding lalaki o di kaya'y lalaking nakaka-proud din ng achievement sa buhay. Kasi hindi na siya basta-basta. Milyonarya na siya. Iyon ang lalaking hindi alam ang tunay na kwento ng buhay niya. Kwento kung paano siya nagsimula at ganun na lang ang pagyaman niya. At syempre hindi niya sasabihin ang totoo. Ikikwento lang niya kung anong hirap ang pinagdaanan niya para makamit ang tagumpay. Napangiti ang dalaga sa naisip. Paano kung umibig ang binata kay Margaret? Paano ang kasunduan nila? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.